Kabilang ang probinsya ng Isabela at Cagayan sa mga lugar na matinding hinagupit ng bagyong Nika. Pero sa kabila nito, ang mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa lugar, puspusan sa pamahagi ng tulong sa mga residente. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Live, Isaiah. Dayan, simula kaninang umaga, hindi na tayo nakararanas pa ng pag-uulan dito sa probinsya ng Cagayan. Pero hanggang sa ngayon, maraming barangay pa rin dito sa probinsya ang lubog sa baha. Tila nag-iwan ng malaking pagsubok ang bagyong Nika para sa lalawigan ng Cagayan at Isabela. Nagmisto lang ghost town ang probinsya ng Isabela matapos hagupitin ng bagyong Nika. Nagtumbahan ng mga puno at poste, walang kuryente at napakadilim ng kalsada. Wala pong kuryente kasi mula nung 9 AM until ngayon wala po talagang kuryente kaya nagja-judge po kami ngayon. Mabuti na lang ay may mga charging station sa ilang mga pribadong establishmento sa lugar. Maging ang Mobile Command Center ng Department of Social Welfare and Development ay nagbigay ng libreng internet at charging station. Malaking bagay ito dahil sa bumagsak din ang linya ng komunikasyon sa lugar. Maging ang Gukab River sa Itiagi, Isabela ay umapaw na rin kaya hindi na madaanan. Habang sa Cagayan, hindi na makita ang Pinakanawan Bridge. Pag angat sir, akyat kami sir para hindi namin na kung yung magapan yung mga karga, kailangan lumikas kagad ka, malilis yung tubig na lumaki. Nagmistulang dagat naman ang Barangay Centro 10 sa Tuguegarao City. Bubong na lang ng mga bahay ang kita dahil sa pagtaas ng tubig sa Cagayan River. Nangangamba ang mga residente na umakyat pa ang level ng tubig dahil bumababa pa lang ang mga tubig mula sa bundok ng Isabela patungo sa Cagayan River. Sa kasalukuyan, nasa critical level na ang tubig ng Cagayan River. Umabot na ito sa 11.1 meters. Ganito ang sitwasyon ng mga residente dito. Kung hindi man sila pupunta sa mga evacuation center, dito sila sa bubong ng kanilang mga bahay. Kausapin natin si ate na isa sa mga residenteng mas piniling magstay na lang dito sa kanilang tinitiran. Ate, kamusta yung sitwasyon dito nung bagyo? Kasi kami sir, sanay na po kami sa ganitong sitwasyon namin lagi po kasi lagi namang nababaha. Parang wala na lang sir, parang wala na lang sa amin. Tay, kamusta kayo? Okay lang, ang init. Ang init ng araw, malamig ang tubig. Kasalukuyang nakabukas ang dalawang gate ng Magat Dam para magpakawala ng tubig. Kaya nagpatupad na ngayon ng forced evacuation ng LGU. Samantala, sinuguro naman ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda at sapat na mga food packs na ipamamahagi sa mga residente. Maliban sa food packs, nakaantabay na rin ang mga hygiene kits, sleeping kits at tents. Ayon sa DSWD, nakasentro sila sa mandato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang mamamayan ang magugutom. Tayo po ay handang-handa, gaya ng mga nagdaan na bagyo, nakapag-respond naman tayo sa mga nangangailangan ng mga LGUs. So, batay dun sa direktiba ng ating presidente, Bongbong Marcos, nagbigay siya ng direktiba na lahat po ay mabibigyan, especially hindi lang po sa evacuation centers, kundi outside the evacuation centers. Maging ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao ay sinigurong handa sila sa pamimigay ng relief goods sa mga residente. Dayan, nandito ako ngayon sa Barangay Centro 10 dito sa Tuguegarao City, sakop ng probinsya ng Cagayan. Hanggang sa mga oras na ito, malalim pa rin ang tubig dito sa kanilang barangay at kung didiretsuhin mo ito, Dayan, karamihan sa mga bahay dito ay bubong na lang ang kita at ang transportasyon na ginagamit ng mga residente dito ay ang pagbabangka para makapunta sa kanilang mga bahay. At sabi nga ng mga residente na nakausap sa natin kanina, kung susukatin ang lalim ng tubig dito sa kanilang barangay, abot ng halos 3 tao ang lalim ng tubig at posible pa itong umangat dahil posible pang tumaas ang tubig sa Cagayan River at umabot pa ito sa 12 meters. At paalala rin natin sa ating mga kababayan, lalo na't ngayong tag-ulan, na umiwas sa paglusong ng baha dahil marami pa rin ang kaso ng leptospirosis. At yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik muna sa iyo, Diana. Ingat at maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.